the nth time I have lost the counting. I meet my cabinet members who are critical in the fight against COVID. Alam mo, wag na lang tayo magsisihan kasi nandyan na rin yan. There were rules imposed hoping that at least not everybody, but a majority will honor at least rules and regulations promulgated by government for your own good, para sa inyo lang at para sa lahat. Ngayon, yung iba hindi talaga sumunod yung nakalabas. So, mayroon na tayo ngayong 30,682 cases dito sa aking kopya. Ang fresh, may bago lang, it's 467. Yung late comers, ibig sabihin bago lang, is 163. Cases reported total is 630. Ang recoveries, which is a good number to me, is 8,143. Pero ang namatay, humahabol rin. It's 1,177. Medyo naghabulan lang ang patay, pati ang recovery. Do maganda ang recovery natin, mga kababayan ko. Ang Cebu ngayon ang may problema. May problema sila. Alam mo kasi pag may problema, tapon na yan eh. If you solve the problem locally amongst the officials there, there's bound to be a derailment in the programs of government because they would start to blame each other. And nobody would try to introduce novel ideas or even to implement one that is already, a measure that is already of proven efficacy kasi nagsisisihan na. So, kayong mga taga Cebu, it's not that I do not trust your capability, but rather I said it's the penchant to go into a sort of a yung sisihan nga, tapos nobody would answer for anything. So, mga kaigsunan ako sa Cebu, both sa mga syudad o probinsya, akong ipadala si General Simato. General Simato is the Secretary of SADAR, sa DNR rather. I'm sorry. Sa DNR, sabi ko, kung maiwanan mo yung opisina mo sandali, total ikaw yung inuutosan noon ni GMA, President Arroyo, pati ako. Kayong lahat naman eh. Dito sa Manila, the head body of that is the IATF. Then, itong office ni Secretary Samato would be an adjunct to that body. So, he will exercise all the powers of that body upon notifying General Lorenzana, who heads the agency. All he has to do, not for permission, but just to advise Manila here that these things are being done, these things are not yet done,
and these things must be done. So I cannot wait for the transition of communication of asking for approval. Then that is the bane of bureaucracy. Sa totoo lang. Yan ang tigabigay sa atin ng how would you tell it? A fractured communication even among the sometimes yung isang sulat hindi pinapansin. Kaya sabi ko kay General Simato, just exercise the powers of the task force. Anyway, you are an adjunct to an office there. I will just write a executive order. Puko na si Juan Bong Medaldia to follow, and he might fly anytime. You can use the Air Force or any plane that is available, government-owned. Baski anong aeroplano dyan, go there and fly. I suggest that you sa Air Force kasi maraming air assets. At makarating ka doon, if you want to stay there, or you might want to fly back. But I must have the picture of how grave the situation is, or the situations are, and malaman ko na may bawaan ako nga naanay taong nagpalihok anang sa Cebu. Kaysa Cebu na ay daghang pasangil, na ay pasangil nga tao, na ay dili gusto, na ay silusay muna. So, that's the problem there. Pero wala ko tunong nga tao. I am just sad that Cebu has to undergo that kind of painful situation now. But nonetheless, kaya natin yan. And I am sure si Mato, he cannot solve the problem on his own. He has just to make recommendations and let us know what we should be doing. And that is very important. It's part really of the intelligence work of any organization to know what is ahead and behind and on the side, so that you'd know how to prepare and go and fight the enemy, COVID. So, that's it. Ang aking report ngayon. Dito, unahin ko naman yung aking talking points. I talk to you now to update you on our latest situation. Ang COVID is fighting us and we are fighting back. But ang masabi ko sa inyo na good news is that we believe, and I believe too, that many countries has now perfected some vaccine. Maybe some are haphazard kasi madali yan eh. The quest for vaccine takes time, years. Dito nagmamadalian, at least we have a medicine that would fight COVID. And sabi nila, ako, the nearest that I can explain to you is, kung baga germs ito, antibiotic kills the bacteria. But the antibiotic cannot harm
a virus or a virus. Again, hindi yan ang panlaban. Ang panlaban mo lang dito sa virus na to is really your body. Yung kasarili mong sundalo sa katawan na mag-fight sa kanya. But actually, ang mangyari kasi yan, na bigla pumasok sa katawan, hindi niya recognize kung ano yun. So he has to manufacture, just like what we are doing physically in the outside world. Yung ating body has to fight. Minsan na overwhelm, natatalo siya. That's why you fight for your life inside. Now, yung vaccine naman, dahan-dahan nila i-inject yan sa, I think it's a horse. Dahan-dahan pa, kagaya ng snake bite. Parang ano yan, antivenom. Inject mo na ng dahan-dahan, palaki ng palaki. I-maximize nila, maximize hanggang ma-immune ang kabayo. Pagkagat nila sa cobra, baliwala. Then magkuha sila ng blood ng kabayo. I don't know if there is additives that are added there or diluted. I am not a medical person, but yun I inject for the antivenom. Ganon rin sa ginagawa ngayon. They are cultivating itong katawan mo to fight. Pero merong medisina panlaban ng virus is yung parang papatay rin. That's independently of your body na yung vaccine. Meron ngayon, sabi nila, it can kill over time the virus in your body. Itong COVID-19. So, I am happy. Alam mo, sa totoo lang, if there is anybody who wants to be out, to enjoy, and even to live life normally, ako. Ako yung ayaw talaga sa itong lockdown. I hate it. I do not want even myself. Pero ang sabi ko sa inyo, kung kayo hindi makatiis at tinamaan kayo, sorry na lang. Same is true for me. If I'm reckless enough, then I'd get it. Because in the coming days, I intend to go around the country. Magbisita pa ako ng kampo ng mga military. So I'll just have to take precautions. Yun ang ano. Kung may tao man na galit na galit dito sa pagkakulong natin sa atin, ako. Kaya naintindihan ko ano ang puso ninyo. Naghahanap ako ng Emergency Operation Center. I'm sure Secretary Simato can look, as long as he has the support and assistance of the Cebu local officials, both national and local. Kailangan ko ng tao doon to give me the entire picture. I'm calling particularly DOH and DILG and the National Task Force to assist Secretary Simato. Saka yung kung talagang may lockdown man, uniform talaga, and this has to be enforced by the police. Kung magkulang ng tao,
then Secretary Simato has the liberty of calling upon the military guys to help. Pero itong away ng COVID, ng terrorism, this has been taken advantage of by itong mga forces arrayed against us. Abu Sayyaf, mga terorista with no ideology, the Communist Party with ideology, but more pernicious ang effect, which could undermine the peace and security of our country. Not only this administration, but it can transcend to the next generation, giving not giving us no respite. Kasi kaunting pahinga lang, makahinga lang tayo. The fight against the NPAs has long been there. It started in the 50s. Hanggang ngayon nandyan pa. It has undermined the national security of the country. Ngayon, at what point will the country suffer a downfall? I don't know. But if I do not do my duty now as president, as the other president did when it was their time, we might just bargain away, place in jeopardy the democratic values that the Filipinos have enjoyed for the longest time. Terrorism is number one in our list. Actually, the number one threat to the country, hindi Abu Sayyaf, hindi yung mga terorista of no value. Itong high value targets, ito yung mga komunista. Kaya ang utos ko talaga sa armed forces, sa sundalo, pakan mo. Pakan mo. Kasi pag ikaw ang inabot, pati nga yung pulis nagsama doon ng mga gobyerno na nagtutulong sa mga tao. Pinatay pa ninyo lahat. Tapos, using a Gillette blade. Kaya ako galit sa inyo. There was never a time that we handled a prisoner na NPA na sa Mindanao na sinakta namin. We don't even allow the mosquitoes to bite them. May warning kami sa mga alimatok, pati sa mga ano bang alimatok sa Bisaya o sa Tagalog? Linta. Leech. Na huwag galawin ang mga NPA na bihag kasi baka tayo ang pagbintangan. You've been advocating. That's what I don't like about you guys. No, when it is in your favor, you talk so much about Geneva Convention, right? But when you are at the losing end, you talk of so many things invoking Geneva Convention right and left, asking for the protection that the law gives upon everybody. That's the riddle that I cannot understand. Total, if you fight for a matter of principle, panindigan mo, pinatay namin kasi kalaban eh.
Mas, matanggap ko pa yan. Pero sabihin mo na prisoner na, tapos luglugin mo ng Gillette, pati yung pulos. Nakita ko yung ano eh. Huwag ninyo akong bulahin, putang ina, nakita ko talaga yung sugat dito sa liig. Kaya, yun, ang kasalanan noon, nag-escort ng mga tao sa gobyerno para sa tulong. Mahirap na ang buhay noon eh. I hope na yung mabigyan ngayon, we have started, I think, the second tranche. I hope that you would not bigyan ninyo to. This time, ipatikim mo sa tao yung kanila talaga. Yung una, kinuha ninyo eh. Tapos yung taxation dito sa Maynila sa mga kumpanya, all operating private entities, corporations in Mindanao contributed money to you. Alam namin. Alam namin na hindi yan transaction doon na magbigay ng pera doon sa bukid tapos tanggapin ninyo. Ang pera dito hinuhulog sa Maynila sa bank account ng NDF, of course, under a fictitious name. Well, all of these things I said, I hope that I will not have to do something to do more drastic, like just really looking at your bank accounts. Malami namin yung movements ng pera eh. Marami, central bank pa iyo. Magdaya nga sa aking kayo pa. But ang aking kasi kay kaibigan tayo, ang gusto kong sabihin sa inyo, wag na sana tayo umabot sa yung that I have to kill you. Kung wala nang iba. You really want to heal it? Sabi na, huwag mo nang hintayin na patayin kita. When I say patayin kita, hindi man ako papatay. Lahat tayo magpatayan. Including me. If I were to read, much less answer all attacks made on me, this shop, your office, this shop might as well be closed for any other business. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what is said against me won't amount to anything. But if the end brings me out wrong, 10 angels of God swearing I was right would make no difference. Mali ka pa rin. So, that's Lincoln. You can take your, maybe you can take comfort in the words of a great American statesman. So, ikaw muna, let us hear what's your advice to the people? Thank you very much, Mr. President, and magandang gabi po sa ating mga kasama sa kabinete at saka sa National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. At can I be allowed to make my report, Mr. President, or did you want me to address some of the issues that have been raised against me, Mr. President? You can, if you want to defend yourself, it's your right. Yes, sir. Well, yun doon po sa Bayanihan Heal as One Act. Meron pong provision ng batas na nagsasabi na kailangan na tulungan ang mga pamilya na namatayan
ito po yung karamihan mga doktor at saka mga nurse at doon po sa Bayanihan Hilas 1 Act, kailangan bigyan po ng ayuda sa halagang 1 million pesos per family. So ito naman po ay atin na ipatupad at in fact June 9, I think, yung pong 32 families na inatasan niyo po kami na bigyan ng 1 million each dahil namatayan nga po sila. Ito yung mga health workers po natin na nagpakabayani at nagsakripisyo po para bigyan kalinga at gamutin ang mga COVID patients, Mr. President. Tapos meron po tayong 32 na nabigyan po natin ng cheque, 1 million each. In 4 days, as per your instruction, tinapos po natin yon. At sa ibabaw po nito, meron din po tayong 19 na mga healthcare workers naman na sila po ay nagkaroon ng severe COVID-19 infection at pero sila po naman ay buhay. At ang layon po ng batas ay tulungan sila at batay po sa inyong kautusan, nabigyan po natin sila ng 100,000 pesos each. At so a total of 51 beneficiaries, Mr. President, ang naayudahan po natin. Sa ibabaw po nito, yung binayaran po ng PhilHealth, ang lahat po ng kanilang pagpapahospital, gastusin po sa pagpapahospital. So, tayo po ay nagpapasalamat, Mr. President, sa lahat ng serbisyo, kabayanihan, sakripisyo po ng ating pong mga frontline healthcare workers na talaga naman pong nangalaga sa mga COVID-19 patients. So, yung pong inyong kautusan ay isa katuparan po natin. Yung pangalawang issue po, Mr. President, yung pagbili po ng mga personal protective equipment at akala po ng mga ibang grupo ay napakahuli po ang ating pagbili ng mga personal protective equipment. Pero sa totoo lang po, as early as February, naglagay na po tayo ng procurement order with the Philippine International Trading Corporation, isa pong attached agency ng DTI. At yun na nga po, Mr. President, talagang namroblema lang po tayo sa supply. Kasi nga po, at that time, marami na po mga ibang mga bansa na nauna po sa atin dahil nagkaroon po sila nauna rin po sila nagkaroon ng mga kaso ng COVID-19 cases. So, nag-antay po tayo. In fact, yung in-order po natin ng February, dumating na yung iba, March, April na ho. At maigi lang po, may mga donations po tayo mga natanggap mula sa World Health Organization dahil tayo po naman ang kumatawan at humingi ng tulong sa World Health Organization habang hindi po nadating yung ating pong mga in-order na mga personal protective equipment. Ganun pa man, Mr. President, ay talagang nagsumikap po tayo, nagpunyagi po tayo na makuha ang sapat na bilang ng mga PPEs. Pero dahil nga po sa shortage, yung global shortage po, Mr. President, nag-antay tayo ng matagal bago po tayo makakuha ng ating pong mga personal protective equipment. At salamat po sa inyo dahil minadali nyo po nung March ay nakapag-release po ng pondo ang DBM at tayo po ay nakapamili. In fact, hindi nga pala DBM pa ang unang nag-release. Ang nag-release po ay ang PAGCOR sa inyo pong kautusan. Sa halagang mga 1.8 billion ay nakapag-procure po tayo ng almost 1 million personal protective equipment para po sa proteksyon ng ating pong mga healthcare workers. So, yan po, Mr. President, ilan po yan sa mga issues na akin pong sinasagot ngayon. At ito po, magpapadala kami ng lahat ng mga kasagutan namin sa Ombudsman
na sila po ang nagpadala ng sabpina para magsumite ng lahat ng mga dokumento patungkol po sa ating pong mga procurement, sa ating pong mga ginawang mga hakbang para maging maayos po ang ating pagtugon sa namayagpag o namamayagpag na COVID-19 pandemic. So ilan po ito sa mga bagay, Mr. President, na atin pong sinasagot at para maging maayos po ang pagtugon ng pamahalaan nasyonal sa problema po ng ating pandemic COVID-19. I'm sure that yung kayo mga Tagalog, naintindihan ninyo ang salita ni Secretary Duque. I mean, it's not really fluent Tagalog, but it's Tagalog, and it can be understood by anybody who knows how to talk in Tagalog. Pero sa mga Bisaya, well, ganito lang. Let me just maiksing explanation. Hindi kaagad tayo nakabili ng equipments. Kasi naghanap pa tayo kung saan tayo makabili ng mura at maraming supply. We found out as early as March, tayo ang one of the countries ang Tagalog man pala ito. Kita'y unang nasod nga nakaalinggat nga na ay problema. At ang tawag ana pandemic. Na ang katong mga tao, katanan, Tagalog, Ilocano, Bicolano, Bisaya, Waray, sabta ninyo nga ang sakit nga niabot sa ato, pandemic, bot pasabot tibuok kalibutan. Unya, daghang mga mupalit na og mga personal protection gear, mga medisina tanan, mga wheelchair, na unhan ta kay kita may mga usas mga pobre. Pero ang World Health Organization is a very fair body. Murag ilang hatagang yun tanan, pero dili yun kumpleto. Now, maingon mo, nganong wa mo ka-preparar? Dili na sa preparasyon. Tungod na sa kadaghan, pandemic tibuok kalibutan, igo. Bot pasabot, ug imog yung hunahuna og mayo, pwede ang tanang tao sa kalibutan, maigo, mamatay. So, dili na yung sakit nga kolera o iltor o unsa ba diha nga impluensya nga naanay mga tambal daan. Kani walay bakuna. So nagkabuang takaro, nakalitan taani, kay paspas kaayo ang iyang dagan sa contagion, sa iyang pagtakod. Muna na late o gamay, pero dili giingon way gibuhat ang Department of Health. Ang kwarta, wala po na, sigurado ko, I am very sure and I place my reputation sa kang Secretary Duque nga walay kawat nga nahimo na. Dili na niya kaya. Dili na niya kaya kay dato na nidaan si Duque. Naani hospital, naani eskwelahan, naani tanan. Hasta tanang gwapang asawa, naani muna importante. Tanang gwapa. Wala na. Unya katong ubang purchases, wala na ako gihatag. Ako yung gituyo, gihatag na ako sa IATF. Panungo ang unang under ni Secretary Lorenzana,
si General Lorenzana, General Galvez, o si General Anyo sa DILG. Sila mo'y akong gihimong task force. Sila'y namalit, ana. Wala na'y tingnan tamo, naay kuan diha po, naami nakitaan diha sa Department of Health. Mobit ito itong gitangtang na ako dayon. Basig diha. Pero sa uban, so I stand by, taya ko yung reputasyon ko as president na sa lahat. Walang kalukuhan nga nahitabo. Muna nga, kamong mga taga Cebuano, ay lang mo kasuko na ako. Magprangka lang ta. Mas may na magprangka ta. Kamana man ko sa inyo. Pag-abot na ako sa inyo, prangkahan ta mag-usap. Gaya mag-ulo eh. Ayaw ko kasi sabi ko kay Bong, kanina kay Bong, sa mga isulti ba na ako? Dili man good na karon lang. This is not the first time. This is not the first national emergency na ang Cebuano is murag pandali hinay kayo mo hinay mulihok mulihok pa magyaw-yaw pa kay Cebuano suburbio mo gini ako ikasulti ninyo. Yung mga tanan na ana sa balay ng hipos na kamo sa Cebu perting motor ninyo. Di Talisay, so report sa ako military, murag palengke mo kada adlaw si panusuri-suroy. So, muna nahitabo ron niya gusto ninyo nga pag mo mayor ni boto man pud minimo. Hibaw ko dako kog daog diha sa pero ay ninyo og apilig politika kay giingnan na mo ana ang sakit. You were forewarned in advance that there was this very dangerous microbe called COVID-19. We were given the proper advice by the World Health Organization. Some provinces followed ang kamo na noon, sige na magsuroy, sige. Nahibaw ko. Wala ko magkuhan. I'm not trying to, hindi ako nagmahay ba. Nagsisisi sa inyo. Dili na. It's not, that's part of our program na magsige tag pang-leksyon og tao. Pero mo ginayin hitabo. So, si Roy, General Simato, o si General Anyo na assign siya. General Lorenzana, kaila ko niya kay General Galvez, na-assign na sila sa Mindanao. Na kaila, ginako, umurag kaila, umurag barkada. Kami ni Delphin, barkada may ano. Marang inigsuon gud among tagad. Minamaya ba basig asa may makita. Pero wala gyud ko magduduha sa ilang kaligdong sa ilang pagkatao. Honest with integrity. Anyo Galvez, si Roy. Si Roy di kay tigsulti. Diretso lang pabuto, wala na istorya. Roy, adto tanawag unsay problema nila. Nya tabangi sila. Nya pahibaw ako unsaon ako pagtabang. Mura na. Mura ko ikasulti. So, salamat sa imong gamayng panambag sa mga tao. Who else? Roy, you want to say something about your designation? Sige magtando ni si Roy. Sige lang. Ito ni si Roy mo gini sundalo. Tinuot ba? Huwag tingog. Sugoon ni Gloria ni adto sa hulok niya. Pag-ispadahay mo ni Saddam. Adto po siya sa hulok sa Iraq.
nagdasa sa espada, kay espadahay sila ni Saddam. Nauna dyan sa Amerikano, sa Libya mo po. Ang padaan ako sa Libya. Lately, padaan ako siya sa Libya gihapon tungod sa mga Pilipinong tuangan to. I'm satisfied. Nandoon pa ba yung is it wrong for me to ask? Nandoon pa tong truck na akong barko dito magipaparking. Yung frigate na sabi ko iparking mo muna diyan sa ano. Bumalik. Ay, pasya lang. At least kita ng mga Pilipino doon. Handa ako magipagira. Basi gamay rin yung atong nasod. I want to board that new frigate that you... Is it the biggest among the... I read it 1 week ago na nandito na. I want to board it just to see how good it is. Kindly arrange the time. So, General Galvez, go ahead. Sir, I agree with you sir, that the procurement process of the DOH has been very clean, sir. Actually, sir, kami po sir sa NTF, kasama po si PSDBM, si Lloyd, at saka sir si Yusek Borge, yung sa ating pong protocol. Talagang pinagigihan po namin po sir na talagang yung mabibili po natin is pinakamahusay, at saka po yung talaga magagamit po natin, sir. So, I really vouch sa ano sir na si Secretary Duque, sir, has nothing to do with that talaga procurement because kami sir talaga sir ang nag-procure nila sir. In fact sir sa ngayon sir, yung test kit sir na nabili sir natin sa Sansure at saka po sa ibang mga sir, napakababa po sir. Tapos nakuha po natin sir yun, no, yung 20,000 na PCR at saka yung automatic extraction na free po sir yun, free. Nakuha po natin sa China at nakuha na po natin yung 1 million na test kit. So yung program sir natin supposed to be more or less 3 million na test kit po sir ang sir natin, mabilis sir natin. Sa ngayon po sir, because of our prudent procurement, more or less 10 million po na test kits po sir na nabili po sir natin. And we rest assured, we assured the public that the administration will be clean. Yun po ang lagi niyo po sinasabi sa akin, even nung ako yung chief of staff, na you have no tolerance to corruption, sir. That's why that's my sir, my primary duty to be clean in dealing with procurement. So makakaasa po ang ating mamamayan na yung lahat po na binibili po natin sa na mga equipment at saka PPE ay talagang ito po yung mga standard, especially yung PPE sir na ginagawang kontrobersya po ng iba ay talaga po ito level 4 ang binili po natin. At kung titingnan po natin talaga sa history po ng ating health workers, bumaba po ang level ng mga casualty natin mula nung nakabili po tayo ng PPE noon. Noon dati sir, ang dami namamatay ng mga doktor mula po nung bumili tayo ng PPE. Ay talagang isa o dalawa na lang po yung nagiging fatal casualty po. And then sa ngayon po sir, yung ating testing capacity ini-increase na po natin. At ang ating laboratory po sir, tayo po nagsimula na 3 lang nung February. Ngayon po 63 na po ang ating laboratory. So meron na po tayong 46 na RT-PCR at meron po tayong gene expert na laboratory. At halos lahat po ng ating mga region na meron na po. Sa NCR, meron na po tayong 27 testing laboratory. Sa Luzon, meron na po tayong 20. Sa Visayas, meron po tayong 7. At sa Mindanao, meron po tayong 9. At ang yung Caraga region na lang po ang natitira na wala po. Pero yung meron po silang 3 na laboratory na minamadali po natin. At hinihingi po ako ng gene expert sa DOH para mabigyan po ang Caraga region. Pero ang Caraga region po ngayon ang isa sa pinakaligtas po natin na region sa buong bansa. At yung sa sa ibang po natin sa Cebu City, yung ating pong sitwasyon ay nai-report ko na po kay Senator Bongo na talagang ang isang malaking problema po doon
ay yung disparity po ng salary ng ng civilian at saka ng po natin ng public nurses, because nung tinasan niyo po ang sweldo ng mga nurses natin, more or less mga 11,000 or 15,000 po ang disparity po ng kanilang sweldo. At sa ngayon po, ang inano namin ni Secretary Dino, nung pumunta po kami ng 2 beses po doon, yun po ang sinolve namin kaagad, dahil kasi po marami po sa mga nurses ay nagbiti po sa kanilang mga tungkulin dahil sa takot na rin po sa COVID. At the same time, mas mataas po ang sweldo ng ating mga public health workers. At sa pag-uutos po ng ating DHS Secretary, nag-deploy po tayo ng mga more or less 131 na nurses from public nurses na ating pong job order, at meron pa po tayo more than 100 na nire-recruit ngayon for deployment. So sa ngayon po nag-increase ang capacity po ng mga 4 na hospital na pribado, dahil po dinagdagan po natin ng mga nurses. At kami po ay talagang tutulong po kay General Simato. In fact, tomorrow po sir, full force po kami sir. Pupunta po kami ni Secretary Duque, Secretary si SND, Secretary Lorenzana, Secretary Anyo. Kami po ay lilipad po sa Cebu, at titipunin po namin ang regional RITF para po tulungan po namin si General Simato po. Actually, aktor mo dalhin ninyo. Opo sir, dadalhin po namin sir, para po talagang full support po ang IITF po sa lahat po sir. So yun po ang gagawin po namin para at least ma-orient po na mabuti, at talagang susuportahan po namin ang aming mahal na secretary sir. And then also po sir, sa ngayon sir, may mga increasing severe critical cases pa rin that greatly affected yung capacity ng Cebu City. But I believe nag-uusap naman po sir kami ni Sec Dino at saka po ni Sec Rebella, and they're doing their best na kailangan na po talaga na ma-orchestrate po lahat yung po natin. And then also, we really support the designation of General Simato po sir. Siya po yung West Micom Commander ko po sir, nang ako po ay Battalion Commander sa Basilan. Siya po ang nag-uutos sa akin sir na hulihin po yung mga abusayat. So, kilala ko po namin siya, magaling po sir talaga sir. Sabihin ko ito sa mga tao. Wala ako, with due respect to the Ombudsman, the Honorable Martires, iniimbestiga pa niya. Pero kung ako lang ang tanungin, kung ako ang imbestigahin niya, hindi mapunta talaga sabihin ko na I believed in the honesty and integrity of my people. Except for the minor doon sa yung nagpiprepare ng ng specification. Galing yan doon sa health. Dito, implementation lang. Magbayad lang. Kaya pinili ko yung tao na magbayad. Diba sinabi ko sa inyo na itong pera na ito, sagrado ito. Even Congress gave me the money. Sabi ko na huwag ninyong lukuhin itong pera nyo. So, yan ang masabi ko. Malinis itong mga tao ko dito. And I still believe in them. But anyway, yun ang sitwasyon. Gusto ko lang malaman ng tao na itong sa gobyerno na ito, sakripisyo ito. I'm just appealing to their sense of patriotism and their love for their country. Yun lang sabi ko, tulungan ninyo ako dito. Ikaw, may report ka ba? Yes, go ahead. General Lorenzana. Good evening, Mr. President. Magandang gabi po sa inyo, ating mga kababayan. Gusto ko lang pong mag-ulat sa inyo, Mr. President, sa ating yung isa nating ginagawang trabaho dito na medyo masalimuot. Ito po yung pagpapauwi ng mga OFWs sa kanilang mga probinsya. Sa ngayon po ay 56,000 na yung nating napauwi ng mga OFWs sa mga probinsya.
Pero ang sabi ni Secretary Bello, mayroon pang 40,000 na darating. Itong darating na 2 buwan. Okay na po yung ating, naiulat ko na rin last time, na okay na yung ating mga sistema para mapabilis silang makauwi sa kanilang mga probinsya. Isa pong umuwi na rin dito ay yung mga kabayan natin na naipit sa ibang lugar na gusto lang umuwi rito. Yung stranded. Stranded po sa ibang bansa. Ibang bansa na gusto umuwi rito. Unti-unti na po sila umuwi. Karamihan nito ay galing sa United States. Meron ding isang aeroplano na nanggaling sa Indonesia na gustong bumalik dito. Ito po ay inasikaso namin sa airport at saka sa seaport kung may dumarating ng mga OFWs. Ang pangalawa po ay yung mga kabayan nating namatay sa Saudi Arabia. Ang sabi po ni Secretary Bello ay meron tayong 280. Hindi po ito COVID-related, sabi niya. At ang usapan namin kanina ay mag-arkila siya ng cargo plane, aeroplanong pang-cargo para maiuwi siya dito at makauwi naman sa kanyang pamilya. Ang pangatlo po ay yung mga locally stranded individuals. Hindi po may paliwanag na kadahilanan, ito ay mga nagpuntahan sa airport. Pero wala naman silang sasakyan, kaya ang ginawa po natin ay Salamat. dinala natin sila sa Villamor Air Base at saka sa Port Bonifacio. At doon sila ngayon naghihintay ng kanilang masakyan papunta ng probinsya. Ang problema po rito ay wala tayong makuhang sasakyan kasi nga wala namang ahensya na sasagot ng mga pamasahe nito. Ang pinagtitiyagaan po natin ay ang ating Air Force planes at saka yung mga barko ng Philippine Navy. Meron po yatang mga 40,000 dito sa Metro Manila na mga locally stranded individuals. Karamihan po ito, Mr. President, ay meron silang mga ticket sa airlines. So, hihintay po natin na magbukas yung mga paliparan sa probinsya para makapagpalipad na itong ating mga airlines para maiuwi itong mga locally stranded individuals. Kung ko lang po, pakiusap natin sa mga locally stranded individuals ay huwag po kayo magpunta sa airport kung wala kayong sigurado masakyan. Dahil magkakahirap-hirap po ang ating buhay doon. Wala naman kayong matirhan sa airport at pati pagkain ay sinasagot na ng Philippine Army at saka Philippine Air Force at sila ay nahihirapan din. So pakiusap lang po, huwag kayong magpunta doon kung wala kayong siguradong masakyan. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Wala na ba? Sir. Yes. Roy. Mr. President, good evening. I fully accept your challenge you gave for Cebu, Mr. President. Just like the orders you gave to me before to go to Boracay, and we changed the cesspool image of Boracay into what it is now. Then you Manila Bay. Manila Bay mo. Malinis na. said, Manila Bay. and you ordered me to clean the waters of Manila Bay to implement the order of mandamus of the Supreme Court, and within the year, Mr. President, Nag-report, may I interrupt you? Nag-report ka na doon sa Supreme Court? Compliance mo sa mandamos nila? yes, sir. Yes, Mr. President. Yung dalawang ano ko kasi sa Supreme Court, the first is the mandamus, Mr. President. This is a continuing mandamus, and we expect to make the initial compliance to the Supreme Court this year, because we expect that the Manila Bay
will be compliant in the portion of the Baywalk area towards the Pasig River and the Parañaque River. This is what we can probably finish this year, Mr. President, and probably next year towards Bulacan. And your order for me to go to Iraq and to go to Libya, I complied, Mr. President. Now, this one, going to Cebu, when the Senator Bong talked to me, and I said, this is really an honor for me because probably this is fate or destiny, Mr. President, to be doing things to save the lives of some people in Cebu at this time of pandemic. This only happened in 100 years. And I was looking at the statistics of last pandemic in 1918, wherein it was a worldwide similar to this what we are experiencing now. And there were about 50 million who died. And I was researching how many Filipinos died in 1918 to 1920 in that pandemic. Remember, at that time, Mr. President, we were under Commonwealth and the Americans were here. And we suspect that doon nanggaling yung virus then. So we suffered also casualties at in that year. Through the researchers coming from some Filipinos, there were about 50,000 to 75,000 Filipinos died at that time. Of course, they were also implementing some lockdowns. They were also implementing some But I was also thinking, Mr. President, that the next generation will be looking at this again, at what transpired during this pandemic. And the approaches that we are doing now will be again probably reviewed by the next generation, whether we did it right or we did. So it will be dependent on the future of the effect of what we are doing now. And I'm very certain, Mr. President, that we will be able, comparing those casualties, what happened 100 years ago compared to us now. Well, in the last 4 months, ating casualties only about 1,000 something, 1,100. Then if you project that for 2 years, it will only be about 4,000, 5,000 if we project this probably. So these are the things that will be very, probably this will be reviewed by the next generation, what we are doing now. So thank you, Mr. President, for giving me opportunity to Cebu. I will do my best, Mr. President. Well, anyway, let's have give the floor now to... Magandang gabi po, Mr. President. Una-una po ay ang ating lahat ng local government units sa pangunguna ng ating mga governors, mayors, barangay captains ay naka-align po sa ating national government at sumusunod sa IATF national guidelines. Kaya nga po makita po natin na maganda yung ating pag-manage nitong COVID crisis na ito. Pero sa pag-utos po ninyo ay meron pa rin tayong mga hinabol ng mga local government officials na sumuway at lalo na sa pagdidistribute ng SAP na hindi lang sumuway kundi ang iba ay nakinabang pa. Dalawa po ito, criminal cases at saka admin cases. So i-update ko lang po kayo. Ang criminal cases po ay na-handle ng ating CIDG. Mula po sa 496 complainants, meron po tayong 728 suspects. Pagkatapos po ng investigation, ay tumataas pa ito, nakapag-develop tayo ng 264 cases. 157 cases po ay naipile na sa mga piskalya, 61 po ay still under investigation. So tuloy-tuloy po ito. At dito po sa admin cases naman po ay 153 barangay captains, 5 sangguniang
sangguniang ng barangay ay naimbestigahan at ang 20 barangay captain dito sa NCR, no, panimula po ay naipile na natin sa Office of the Ombudsman. So ito po ang mga ito ay pananagutin natin at patuloy pang pag-iimbestiga sa ibang dumarating mga complaint. Dito naman po sa ating distribution ng Social Amelioration Program sa pangalawang tranche po sa ating partnership na pinangunahan po ng DSWD, mula pa po June 11 ay nakapagsimula na ng pagbibigay ng second tranche. Inuna po ang ating mga 4-piece beneficiaries. Ito ay 1,335,711 families. Noong June 15 naman po ay nagsimula na sa pag-distribute ng second tranche sa Cordillera Administrative Region, kasama po ang Region 1 at nagsimula na ang Region 3. Ngayon pong June 22, today, nagsimula na po tayo full blast sa lahat ng region, kasama na yung National Capital Region, pati na rin yung pagbibigay sa mga hindi nabigyan ng unang tranche na umaabot sa 5 milyon. Pero sa pag-validate po natin ay umaabot lang ito ng around 4.2 million. As of June 19 po ay 6.7 billion na po ang naipamigay ng DSWD. And we expect po na within this week ay matatapos po natin itong lahat. Sa Cebu naman po, kung saan ang ating concentration, dinagdagan na po natin ng ating kapulisan doon sa pag-i-implement ng ECQ. At mula po noong June 15, 1,363 violators po ang na-apprehend. Ito yung mga hindi nagsusuot ng maskara, ito po yung mga sumusuway sa mga physical distancing, at kung ano pa po. Ang ating effort po dito ay matulungan ang Cebu City LGU para po maiwalay natin yung mga positive dito at mailagay talaga sa mga tunay na mga COVID isolation facilities. Sa dako naman po ng contact tracing, meron po tayong 3,440 teams. Ito po ay binubuo ng 52,794 members. At ang ating pong efficiency ay 96.77% with a case close contact ratio of 1:5. So maganda po itong numero na ito. At nakahanda na rin po kami na mag-hire ng additional 50,000 contact tracers para po sigurado na mapag-ibayo pa natin yung contact tracing. Dito naman po sa usapin ng LSI, ang gagawin po namin dito ay i-organize namin ito sa tulong po ng mga LGUs na tatanggap. Ayaw na po natin yung barya-barya na nakakalusot yung iba at hindi po na i-quarantine. So, ang balik probinsya po ay isang magandang huwaran sapagkat yung balik probinsya, organized po eh. Pag alis pa lang dito sa Manila, alam na ng LGU kung ilan yung darating, sasalubungin nila at diretso sa quarantine at maayos ang lahat. Wala pong nakakalusot. So sa ating pong LSA ngayon, gusto po natin ay ganun din. Alam ng LGU na darating ang ganitong karami, at kailangan po ay nakahanda yung kanilang isolation facility sapagkat kung puno po at darating ang mga kababayan natin at hindi rin nila maiko-quarantine, doon po nagsisimula yung tinatawag nating contagion or infection or contamination. So kailangan po talaga ay organized at coordinated at ito po ay pag-iibayuhin namin. Kasama po ang ating National Task Force. Sisiguraduhin po natin na maihatid ang ating mga kabayan ng ligtas. Gagamitin na po natin yung ating mga barko ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, at kung ano pa yung marirentahan natin para bultuhan po ihatid natin doon sa mga nakahandang LGU. So, yun lang po, Mr. President. Maraming pong salamat. Talking of kaibigan natin si Chavit Singson. Magmamaganda ang loob yung tao is offering 400 buses at the disposal of the task force yan. Ang July 4 for Mindanao, ang July 5 para sa Visayas. 400 buses yan. Kayo na ho ang kung
distribute so that maybe the target areas where they should be delivered could be as near as where the trucks would head for and park there for them to disembark. Ang pakiusap lang, just like your statement now, na tanggapin lang yung mga LGUs, tanggapin nila yung mga tao. Pakiusap. Pero actually, huwag mo sabihin, maaway lang. They cannot refuse to Filipino. Utang, patay ka dyan. Cannot do that, deny the Filipino to go home. Mahirap yan. Tapos, asympatic. Hindi mo alam kung may, so, you don't even know if he's contaminated or not. If he's not, then you still refuse him. Tapos magkaroon ng exam, wala. Maluloko. There you'll run into a gamot of so many problems. Pag-usapan lang sila na tanggapin nila, so dahil wala na rin tayong magawa, Pilipino eh. Even if they are actually contaminated, if they want to be, to go home, maybe to get well or to die there, hindi mo ma-deny sa Pilipino yan. So, ano pa ba bong? Wala na. Wala na. Del, is there something? Wala na. How about Secretary Roque? You have to make some clarifications. Yes, sir. Para po malaman po ng taong bayan, nakarating na ba po sa lamesa nyo yung anti-terror bill? May sinabi po kayo bago tayo mag-record sa ulat ninyo sa bayan? My legal is still reviewing it. May legal team sa Malacanang. Hindi ko pa natanggap. I had it reviewed. It's always automatic. Eh. Pag naan sa akin, I endorse it to legal. Without even reading it actually, if you really want to know. It's legal who will return it to me with a recommendation whether I will approve it or not. Ulitin ko yung hindi naman warning, kundi pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, paggalaw, social distancing, hugas kamay, mask, tapos kung maaari, limit mo yung labas mo. Kasi ang COVID nandyan, ready to cling to your body. Pasok yan sa bunganga, ilong, mata. Pero yung iba, hugas nga, maski anong sabon. Ulitin ko yung anong pinaka-effective talaga. Yung pagkatapos mahugas nga, sabi ko. Di ba sabi ko nung previous program? Paghugas mo, malaman mo effective kasi ang mga kamay mo mamamuti. Sabihin, pare, ang lakas ng bisa ng nakuha mo talaga. Para ka ng puting tela. So, hindi ka nang nagkamali, naggamit ng bahala kung anong gusto ninyo. Hugas kamay. Kababayan ko, alam mo, mahal ko kayong lahat. Dino-joke ko lang, dinadaan ko lang sa joke kasi wala tayong magawa eh. Ilang beses na dito yung warning.
nakakainis na. But really, the danger is there. It's up to you to decide. Pag tinamaan ka, sorry. Wala tayo. Yung mga taga Cebu, gano'n rin. Bakit marami? Because you were too confident and too complacent about it. Parang binaliwala ninyo. Ayan, dumating. So, yung task force pati yung bagong action cabinet officer si Josie Mato ang sasama, magtingin sila sa sitwasyon. At maiwan si Josie Mato kung anong magawa niya. As I said, you can fly in the morning, be back in the afternoon. You can use any government asset, aeroplano. At saka magandang idea yung barko. Dandahan lang, komportable sila. Hindi kagaya ng truck na, lala mo sa tiyan mo, kailangan mo na mag-relieve, pigilan mo pa yung ihi mo. Itong barko, tsaka mabilis na yan ngayon. Maganda yan. That's a very good idea. I appreciate it. Okay, yun ho ang achievement. Yun ho ang gawa namin. Ang ginawa namin during the past few days. Thank you for listening to us.